Ngayong araw ay papasukin natin ang kinakatakutang lugar dito sa bahagi ng Tondo, ang tinatawag nilang Happy Land. Kilala ang Happy Land na isa sa mga pinakadelikadong lugar at tambakan ng maraming mga basura. Kaya naman pangangalakal ang pangunahing hanap buhay ng mga taong nakatira dito. Ngunit gaano nga ba ito kadelikado at ano nga ba ang estado ng mga pamumuhay ng mga taong nakatira rito? Aalamin natin kung ano nga ba ang totoo sa likod ng mga nakikita natin sa social media. Huwag mong subukan pumasok ng Tondo, delikado. At dito ko rin nasubukan kumain ng mga pagkaing tira-tira, pagpag kung tawagin dito sa Happy Land. Pagpag. Tawan nila. Rasang manginasal pa rin. Bagamat kabilaan ang payo sa akin ng mga taong nakausap ko na huwag ituloy ang pagpasok sa Tondo dahil napakadelikado daw ito. Pero tinuloy ko pa rin ito. Ingat po kayo ah. Bakit? Tayo po si snatcher dyan. Si John sa loob? Huwag lang kayo maglabas ng mga silpon-silpon na kasi mga kamit na po. Ah, okay. Delikado pala pumasok. Delikado po dito. Oo. Ingat-ingat. Papasok na tayo ng Happy Land. Sobrang dami ng mga basura. Kaway boys, kaway. Yun. Papasok na tayo sa loob ng iskinita. Dahil nga hindi natin kabisado yung pagpasok sa mga iskinita dito sa loob ng Happy Land, ay kumuha tayo ng tour guide para ma-guide tayo sa mga tamang daan. So kasama po natin si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Ying. Ying, taga rito ka po, Sir? Ayun. Siguro kung wala tayong tour guide, mawawala po tayo rito kasi yung mga pasikot-sikot, hindi natin alam. Daan lang po kami. Malaki na rin ang pinagbago ng Happy Land kasi medyo malinis na rin yung mga iskinita. Di kagaya ng dati sa mga nakikita natin sa video na sobrang dumi. Base sa mga nakikita ko sa loob ng Happy Land ay kanya-kanyang diskarte ang mga tao rito para mabuhay. Bukod sa pangangalakal ay busy rin ang ibang mga tao rito sa pagtitinda ng kung ano-ano sa gilid ng kalsada. At isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa estado ng pamumuhay ng mga taong nakatira rito. Marami na rin nagbago dito sa Happy Land kasi nga kabilaan yung mga tindahan na dito. Di kagaya ng dati. At lahat ng mga tao rito ay busy na sa paghahanap buhay. So kanya-kanyang diskarte. May kanya-kanyang libangan din ng mga tao rito. Nakadepende rin sa hilig ng mga tao rito. Marami ng mga kabahayan dito sa gilid ng dagat. Dati wala daw ito, puro bato daw ito dati. Ngayon may mga bahay na. So ngayon ang pupuntahan natin kung saan makikita yung mga tinitindang pagkain na tinatawag nilang pagpag. Dahil hindi na tayo sinamahan ng tour guide natin, kaya nagpasya tayo magpasama na lang sa mga kabataan para i-guide tayo papunta sa pagpagan. Ito yung mga pagkain na tira-tira na nanggagaling pa sa Jollibee, Mang Inasal, McDo. Ito yung karaniwang kinakain nila dito sa Happy Land. So, ito yung mga sidecar na nilalagyan nila ng mga basura at mga plastic bottle. Tama ba ako, boss, no? Ayun. Siniseparate nyo yung mga plastic. Ayan. Isa si ate sa mga nakita natin dito na nagbibenta ng mga pagpag. Ibinabalot nila ang mga pagkain. Mabenta yung pagpag dito na pagkain. So papasok po tayo dito kay ate, yung isa sa mga nagbebenta dito sa Happy Land ng mga pagkain pagpag. Ayan. Oy, may aso ka, te. Ayan. So mabenta yung pagkain ni ate dito. Fried chicken to, no? Fried chicken. Ito to. Ayan. Galing po yan saan, te? Sa McDo. Sa McDo. Halo. Halo. So itong mga
pagkain na nandito ay nanggagaling pa ito sa McDo at Jollibee. At piniprito nila uli at then ibinibenta sa mga nakatira dito sa Happy Land. Isang balot nito, te, magkano? 30. Ha? 30. So, bakit nadurog na, te? Dahil ba yan sa sa kahalo? Hindi durog yun. Yung, ano lang yan, yung Skyflix yung nilalagay ko dyan para pangpalapot. Ah, sinhaluan mo ng Skyflix. Sprite and apple. At Sprite. And apple. Ayan, another. Galing lang dito nag-vlog eh. Oo. Isa sa mga sikat dito sa Happy Land si Nanay Evelyn kasi isa siya sa mga nagbibenta ng pagpag na mga pagkain. Ay makikita po natin dito yung galing po sa Mang Inasal pa ito, ano? Ayan, Mang Inasal. Sobrang dami nito. Nililinis at dumadaan sa maraming proseso ang mga pagkain pagpag bago ito iprito ni Nanay Evelyn at ibenta sa mga taong nakatira rito. Enjoy na enjoy yung mga kabataan natin kasi binila na natin ng pagkain pagpag. Bakit niyo po naisipang magnegosyo ng ganito Pagpag. ng pagpag? Pinag-isipan ko to kasi mayroon isang customer ko nga nagsabi sa akin, te, kung bakit hindi mo itry ang pagpag? Mura pa, masarap pa. Anong bang ibig sabihin ng pagpag? Yung tira-tira ng mga kumakain sa Jollibee, McDo, Mang Choking, Inasal. Mang Inasal. Ano pa yung nag-inspire sa'yo para magpatuloy? Kasi gusto ko makatulong din sa kapwa ko nga doon medyo hirap sa financial, katulad niya ng maraming anak. Sa halagang 50 pesos, pwede na silang makakain ng mga 7, 8, isang pamilya na talaga sila. So sa halagang 50 pesos. Pwede na sila, makakaraos na sila. Samantalang kung sa original na Sa original, wala. Hindi pa sila makabili ng totoong ulam. Sa 50 pesos, saan pupunta yun? Wala. So, kaya pala binabalik-balikan ka dito. Nakatulong na ako sa kanila, nakatulong pa sila sa akin. Isa ito sa mga pinakamahirap na lugar Mahirap, maraming mahihirap talaga. dito. Lalo na ako. Kung hindi lang ako nagsisipag, mahirap talaga ako. Lalo na wala na akong kasama sa buhay. Malaking tulong yung binibenta ni Ate ng pagkain para mairaos yung mga kababayan natin na tumitira dito. Saka marami talaga umaasa sa pagpag. Malaking bagay sa kanila. Katulad sa mga bata nga pinapakain mo, hindi pa yan nakakakain. Kasi nga, hirap. Walang trabaho yung tatay, kundi mangunguha lang. Yun lang inaasahan. Magkano lang ang kalakal? Mura lang ang kilo ng kalakal. Kaya nagpapasalamat sila sa akin. Kahit paano, nakakakain sila. Sa 30 pesos na lang, isang order sapat na. Sapat na, sobra pa. Ay kung ako naman, pag nakikita ko, kasi kilala ko naman yung mga customer ko, dinadagdagan ko na lang para makakakain naman sila. Kaya yung kanin na yan na 12 pesos, ginagawa ko ng 10. Kahit konti lang ang tubo, at least nakakatulong ako sa kanila. Pag talaga ako araw-araw, wala nang di-off. Sa 6 na taon, hindi talaga ako nakapag-di-off. Everyday talaga wala. Kahit masama ang pakiramdam ko, sige lang. Hihiga lang ako dito pag may naluluto na ako. Kasi naaawa kasi ako minsan. Ate Evelyn, mayroon ka ba pagpag? Naaawa din ako. So sa isang araw, magkano yung kinikita mo? Pag 3 sako, may get 1.6. 1.6. Pag 3 sako. Maghapon na yun. Hindi mahapunan. Kasi ito, 4 nga eh. Oras pa lang. Kaso lang, kung hindi ko pinahinga yung kalan, ubos na yun. At dito ko rin nasubukang kumain ng mga pagkain tira-tira. Pagpag kung tawagin dito sa Happy Land. Kain muna tayo. So grabe, sobrang dami oh. Tingnan mo oh. 3 lang sila te. So kakain kami. So yun, titikman natin yung pagpag. Eto. Kain kami dito. Sila Ate Evelyn. Ayan. Galing daw to sa Mang Inasal. McDo. Kaya itatry natin yung pagpag. Chicken. Sige, kain ka muna. Test. Unang kagat. Unang kagat. Kaya mo. Okay. Goods. Ikaw, unang kagat. Yun.
Mang inasal. Ito yung mang inasal. Pagpag. Nakuha mo nga sila sister na. Orange. Gusto mo ka? Katawan nila. Ang dami. Doon na, sa babae. Lasang mang inasal pa rin. Parang nag-mangyari sa mga inasal. Yung nag-level up lang So, ito pala yung lasa ng pagpag. Mas masarap na siya ngayon. Double na nga. Double na yung mga ingredients nito. Na ano ba yan? Ang tubig ang mainit. Akin na na. Pakain ka na mabuti. Kaya kung iniisip mo na mahirap na ang sitwasyon mo ngayon, lagi mo ring iisipin na may mga tao na mas mahirap pa ang kalagayan kaysa sa iyo. Kaya lagi kang magpapasalamat sa Panginoon kung mayroon kang nakakain na masarap na pagkain.